And good morning guys! We are back para dito sa ating third series ng Dream League Season 28, no? Eto ta, kami naman ang mga kasama niyong Castor, Polly, and Jules. Mabilisan lang, head to head tayo dito, no? Para sa ating Pakita mo na yan, Direk. Sino nga ba? And walang iba kundi Malrin and BZM para sa ating third series na inabot na ng almost 3 AM. Dapat 12:30 to guys. Kaninang madaling araw pero grabe, umaga na. Hindi, ang maganda pa rito, third series pa na to. Meron pa tayong last Meron series. pa last series. And shoutout sa lahat ng mga tropa natin nakatutok pa rin, no? Siyempre, magandang umaga. Sana naka-ready rin mga almusal nyo. And syempre, sa mga papalak sa trabaho, ingat po kayo dyan, no? Ayan. So, simula na nga tayo dito. Game number 1. Draft is up naman na. So, wala naman na tayong aantayin dito. And, eto na yung mga opening pick. Shadow Pin, no? For Tundra. Favorite naman nila yan. Napiplex nila. And, eto naman, kung may Shadow Pin, may Shadow Demon. Shadow Demon. Sabi, kukontray mo na ng Shadow din, diba? Okay. And, kung hindi nagkakamali, yung offlane na Falcons, wala pa rin steal si Amar. Si Corrupted pa rin yung naglalaro, no? As off-laner ng Falcons. Since naglabasan na ganitong mga hero, tingin mo lalabas si Shadow Shaman. Pwede. Favorite na Tundra din yan eh. Pero tingnan mo naman, second pick agad, Centaur. Bagay, wala kang pake sa Demonic Purge, diba? Andiyan yung Stampede. Yung kasi kailangan mo eh. And ever since naman, nung nagkaroon nga nung Hitcha Ride, yung Axe ni Centaur, no? Maganda talaga with Shadow Fiend, no? Aray. Direk yung... Kakart mo si SF. Headset mo, Direk. Ayan, okay. Nice lang. Nabingi ako eh. Mukhang hindi nagbibiro ang Tundra first pick SF. Siguro may plano kasi sila in the first place eh. SF Centaur ba naman, di ba? 2 picks mo eh. Pero DK, grabe, ang pangat standing ng DK, 9 and 19. Simula nung group stage 1. Pero speaking of DK, isa naman to sa mga go-to hero naman talaga for Falcons. Diba? Tatlo gumagamit yan eh, kahit wala si Amar. Hindi, sabihin natin, dalawa na lang. Kasi wala si Amar eh. Pero mataas na chance naman na si Skitter na ata to, no? So, another support maybe for Falcons yung hinahanap natin ngayon. Ched? Okay ba Ched dito sa mga ganitong state ng game? Pero Jakiro lang. Sa bagay, combo na yan eh. SD, Jakiro, ano yan eh? Aggressive. Nilagyan mo na ng dragon. Lagyan mo pa ng dragon pa ulit. Dual, ito yung triple, blue eyes, white dragon. Sa tatlo na to eh. Blue eyes, white dragon yun. Sa Yu-Gi-Oh! Nakalimutan ko yung pangalan niya yung kapag kinumbine silang tatlo. Oo. Meron yun eh. Ewan ko na ako. Basta, kasi tatlo na yan eh. Dalawa na kay Jakiro, isa kay Dragon. Basta blue eyes pa rin pisa nun. Hindi ko lang kailangan check nga natin. Baka Blue Eyes Ultimate Dragon. Hindi. May tawag dun. Pero Tundra dito, antayin muna natin yung kanilang support, yung talagang hindi pa nila nakukuha hanggang ngayon, no? Search mo na lang, Blue Eyes Combine card. Combine. Inalam talaga. Siyempre, ano ka ba favorite ko yun? Blue Eyes Ultimate Dragon. Tama ako. Ultimate Dragon nga. Blue Eyes Ultimate Dragon. Ultimate na yan eh. Blue Eyes White Dragon kasi una. Tapos pag nag-combine siya, Blue Eyes Ultimate Dragon. At eto na. Ano yan? Nilabas si Shadow Shaman, kasi yan, dyan na si Shadow. Sabi ko kasi si Shadow Demon. Ito si Shadow Shaman. Favorite nga yan ng Tundra, yung Shaman. Tapos itong Phoenix din, recently, panay pick nila. Sa bagay, nakasama na lang din yung team fight nyo, no? So, kumuha pa sila ng Phoenix. Ang dami naman from Protect. Andyan yung Requiem, andyan naman yung Centaur. Tsaka sa sa mga heroes ngayon ng Falcons, si Jakiro na parang medyo maasa mo pa lang sa pagtira ng egg eh. Sa SD, wala yan, malabo yan. Kaya mo na yan. Pero ano nga ba, yung hero for Corrupted, nang inaantay ko dito, boss. Baka na siya rito. Like, magbibibi ka ba? Wala sa kanya yung BB. Like, kung sakaling mag-end up nga na or magta-tight ka? Shadow safe lane. Ano bang gusto mong kasama? Like, SD kasi yung mga kasama niya dito sa lane eh, diba? Pero yun yung dalawa. Slardar, okay. Pwede kasing kunin ng Tundra din eh, Slardar mid eh. Combo yun eh, Slardar SF, alam mo naman yun, the minus armor na yun eh. Totoo. And okay lang din naman si Slardar with Shadow Demon, no? So, sa lane naman din, upag yung Shadow Fiend, like, may chance naman. Medyo mahirap lang sa part nila is Phoenix kasi, no? First Spirit kasi yan. Pero kaya ni siya, hindi kaya ni, ano yan? Hindi kaya ni Shadow Demon. Wasi si Shadow Demon dyan. Kailangan ng
atake ata nila rito, paano ba? Hindi rin pwede lubugistan eh. Kakain sila ng race dun eh. So, tanggalin mo na lang yung hero ni BZM Invoker. Mga Spirit Brothers, interesting to see, no? Open pa pala yung mga Ember, ganyan. Yung mga Spirit Brothers, open pareho. Lahat. Parang, pero hindi mo ata pipiliin magpapakoy na pin. Sa disable ng Falcon, so enough. Spirit Brothers ka na lang siguro. Doon ka mag-end up. Feel ko, sa Queen of Pin, pwede ka pa eh. Ay, hindi rin. Squishy. Lambot. Alam ko na. Baka mag-Earthshaker lang itong Tundra. Like, yung ginawa nila kahapon. Pwede. Diba nag-last pick ano sila? Pero ano yun eh. Like, kaya na ginawa yun kasi sa matchup. So, last pick advantage ba, Tundra? Or Falcons? Tundra, diba? Tundra ang last pick advantage sa 18 pick yung Falcon. So, pwede naman. Like, kung makita nila yung matchup na decent para sa kanila sa Shaker mid, no? Yung maka-counter niya. Bakit hindi? Pero ko may chance yan. Pero kung ikaw yung Falcons, aware ka na dyan. So, ang gagawin mo dyan is kukuha ka ng mga heroes na at least kahit sino makalate. Kaso kasi Spirit Brothers, Malrin. Hero niya Malrin sa mid. Feeling nice sniper yun. Alam mo na. Malrin hero. Malrin na yan eh. Primal Beast na rin nakikita ko na. Nakaban eh. Ay, nakaban din pala, oo. Wala ka ba nga lahat ng hero ng ano? Si Malrin pa naman yung hindi to yung mga nag-Spirit Brothers. Hindi nga. Hindi rin to yung Makyop and Pak. So, ginagamit pero hindi sobrang batak na batak, no? Kakipanggol yun. Balik na tayo sa panggol yun. Baka hindi kayo mid na nga lang talaga. Ano pa bang hero ni Skitter dito na pwede? Baka mag-weaver lang to si Skitter eh. Will ko. So, mapapaisip sila dito ngayon. Pero Tundra muna for their last ban, no? I mean, may option pa sila magtanggal pa ng isa pang hero for Malrin. Yung talagang mga high priority hero kay Malrin, no? Yung mga comfort hero niya. Pero pa duration boss, Jules, over 40 to. Yan ang gusto ko. Over 40, guys. Tingin mo, for this series, like, game 10 din ba to? Or mag-2-0 tayo? 2-2-0? Malaki chance sa game 3 nito. Ayan ang gusto ko, di ba? Malaki sa game 3. Tapos natin ito, mga 5 na. Pwede yan. Hindi lang. Gusto ko mga magsi-6 almost, mga ganun. Diba? Mas gusto ko yung ganun. Sino ba ang last? Shancer Mike? Ayoko nabibitin sila sa ikakas nila, di ba? Pagkati yung andyan na yung araw. Ayun na naman. Rick, alam mo nang gagawin kay Brando Virador sa Twitch? Brando Virador. Umagang-umaga, 1.5 MMR. Baka sampalin kita ng MMR ko, boss. Hindot ka. So, last pick diet. Okay, Razor pa pala, no? Open pala. Open pa pala. Okay, nakita nila yun, no? So, another hero formal rin din yan. So, pwede na. Ha? 10 minutes ago. Solid din eh. Solid din eh, no? Gagawa ng account para lang manggago lang. Mambaliw lang. Alam ko na, kasi sinabi niya yung 1.5 MMR. Sa kanya kasi yun. Tama sa kanya. Sa kanya yun eh. Minamanifest niya. Ano masabi mo kay Jay? Wala, huwag mong basilin yan. Huwag mong bigay satisfaction. Wag natin bigyan satisfaction. Huwag mong bigay satisfaction. Uy, pero ito, nag-end up na nga tayo sa pack, no? For Malrin. Parang gets mo naman. Pero hindi, nagtataka ako eh. May siyamang kalaban nun. Ang tapang nila. May centaur din. Hindi ba? Wala na talaga Very yung maisip pang hero. Sa bagay, wala ka na talaga din eh. In-expect ko nga DK kaso baka mamaya ma-counter kasi. Kasi Shadow Fiend, baka mamaya ito pa nga yung gawing mid eh, no? Depil ko, Queen na Pin lang to. Kaso squishy si Queen na Pin. O mag-ember ka na lang. Parang okay na ako sa Ember dito niyan. Or MK. Ember na lang ni BZM. Yan na yun. Vessel carrier. Ayun pero pa nag-end up pala. tayo for Tiny mid, no? Okay. So bagay, para at least talagang ang sarap ng buhay mo, kung ko SF, ikaw yung reclicker. Yung 4 heroes ng Tundra, scary pa nagsama-sama eh. Yung Tiny Shaman, Phoenix Centaur, diba? Then sa lanes din naman, parang wala namang magkakalugyan sa lane eh. Based sa hero sila, no? Parang match-match lang sila dito. Wala naman yung kinontra sa lane. Yung ganong nangyari sa matchup. Ano masabi mo kay Polok? Nagko-comment pa. Hindi ko alam dyan. Tama ka na, hawak kita sa leeg. Yun lang. Hawak ko sa leeg. Ikaw ba hawak ko sa leeg? A little bit. A little bit. Ako rin, hawak ko sa leeg. A little bit din. Gusto ko. Porn na hamster ko dyan eh.
Diba? Mamamaya sa munisipyo yan. Ha? Hindi, una na natin siya doon. Una natin yan. Oo. Pero ito na nga guys, tapos naman na yung draft natin dito and do help share natin yung stream natin, no, para mas marami tayong kasama pa dito dahil anong oras na rin, 3 AM, and shoutout sa mga sumusubaybay pa rin dito, handang makipagpuyatan. And syempre, sali na kayo sa ating Telegram group chat, no, andyan yung mga nagpe-prediction and May giveaway na daw. Meron na daw, kahit wala pang playoffs. O yun ang maganda. So, scan nyo na tong QR code guys para makasali na kayo dyan, no? Baka kayo pa yung manalo. Ang maganda dyan, binibigay daw yan before mag-start nung pinaka per series, nagpapag-giveaway na agad sila. Ooh. Sabi ni Michael kanina yun eh. So, yun, maganda dyan sa Telegram. So, join na kayo dyan, mga bossing. Si Kim Patrick, di ba? Good morning din sa'yo, boss, no? Good morning, boss Kim Patrick. Wala ba tayong papandesal dyan? Pandesal na yan. Shoot naman sa munisipyo to eh. Hindi, for the munisipyo natin, mga ganitong... Hindi ako pwede mag-ano pala. Ano? Hindi lang nga, bawal nga ako mag-heavy meal nga eh. Oo, di ba? Huwag ka na Hindi, si Kim Patrick, ano yan? Nagpaparamdam na yan kasi malapit na yung Friday nights. Friday nights. Anong araw na ba Kasi ngayon? last Friday... Thursday ngayon eh, may sakit daw siya, di May ba? sakit siya nun eh. Oh, ngayon, nung nag-comment siya nung kahapon nata sa amin ni Kim na, paano na? Pagaling na. Pagaling. So, mag-ready na. May ibig sabihin niya doon. So, ako dito, based on drop, parang ano ako, doon ako sa may Tundra. Parang mas gusto ko yung Tundra ata rito. Ako din naman. Parang, alam mo yun, mas madali eh. Walang inaantay, like yung mga big spell na wala Siguro, naman. yes, kailangan mo yung egg para stamina, pero hindi naman siya sobrang necessary na kailangan lagi. Kasi once na may dagger tayo ni Chucky Centaur, yun na yun eh. Bonus na nga lang yung kay Shaman kung mag-dagger. Tsaka parang damage-wise, ang taas nung meron sa Thunder, no? Kasi may Tiny, may SF, Oo. diba? Yung kay Tiny pa lang, enough na eh. Ang inisip ko lang dito, hindi... Okay na, pa-start. Nandiyan naman yung Corrosive, then Dragonite na poison naman to, so armor reduction pwede mag-stack up. Pero hindi siya yung tulad ng mga pagka may SF Slardar or yung mga Slardar TA, diba? Kung paano yung burst. Oo, hindi naman. Kumbaga, damage overtime lang meron dito sa ano eh. Sa may Falcons eh. Maganda na siguro, pareho silang mabilis sa objective. Yun na lang. Ano ba dito? Sa bagay. Mabilis mag-Roshan, Tormentor, Siege, diba? Parang both sides okay eh. Ay, inisip ko kasi si Pak, paano magiging yan? Parang kailangan mo ata ng BKB talaga sa game na to eh. Parang, ewan ko. Or gagalingan mo na lang. Minsan kasi may mga Pak na hindi bumibili ng defensive item, talagang ginagalingan na lang. Eh, ang problema nga natin dyan, diba? Si Malrin, hindi naman to yung isa sa mga Pak lord, user, eh. oo. Nakita natin yan nung naglaban sila sa Blast sa SG. Ayun, nung kinover nabigyan. natin, diba? 2 beses siya nag-pack doon na, alam mo yun, laging outmatch siya kay BZM. Na-outplay siya sa mid lane, 1v1 nila. Ito, si BZM ulit kalaban niya. Ito, si BZM nga. Shoutout, ito, kanina pa nagpapa-shoutout from ano daw yun? Nawala, natabunan kanina, ini-spam na, pero may first Ay, na tayo. teka lang, may bakbakan na agad. Starter dito, possibly first blood ba for Tundra, just one more, and Pure Pay nakasecure. Soul agad yun, pare. Totoo. Ang sarap. Kinikiyas pa nga ni Puroy, pero nakuha niya. And that first blood natin sa atin niya ng Kuya Nick Page. PM lang sa Kuya Nick Page for more inquiries information. Marami tayo tamis dyan. Ito yung nagpapa-shoutout watching from Al Jubail Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, shoutout sa'yo, Boss Ralph, no? Agad yun, pero hindi pa naman tapos. White Moon dito, no? Is down to half. Kaya namang habulin dito. And with Blood Grenades low. May Fairy Fire dito si White Moon. Not sure if i-commit niya, pero ibigay niya na. Wala, patay talaga. Alam mo na yun. Naabutan ka na eh. So, nakakuha na ng kill yung Falcons, pero malaking bagay pa rin talaga yung for Tundra, no? Na alam mo yung first blood. Pero good thing, yung ward doon. Na-secure naman nila. Tatry sana i-deny ni BZM eh. Polo, kumalandi pa sa comment section. Agree po. Pal. Direct, pag 15 minutos mo ngayon si Polo para hindi nakaka-reply din sa mga sa Facebook. Bigyan mo ng 15 minutos lumalandi pa eh. Mga mga midnight things ni Polok eh. Kagising na siguro niyan. Mali kasi yung nagbabaray na kanina sa apartment eh. Agree po. Tamang agree. Pero ito, bottom. So, parehong malakas na support naman yan. Parehas Shaman, Jakiro. Pero pure! Medyo nag-overextend na. Lubog siya dun sa part na yun. And now, he might die. Oy! Di tumama yung stun. Patay na dapat tayo na. Napatama yung Slithering Crush. Hinit kasi agad ni Corrupted at ginawa niya. Muna siya muna eh. Advance muna. Inadvance siya, oo. Yun na mahirap eh. Kasi sobrang liit lang kasi ng nasasakop ng Slithering Crush eh. Overkills ba to, Boss Jules? Feel ko overkills kasi mag-over duration eh. So, yun na rin yun. Patagalan din, no?
So, muntik na mamatay kanina, no? Si Pure John, and nakapag-region out naman na. So, safe naman na siya ulit dito. Wag lang talaga mag-overextend ulit siya, no? And yung bottom naman natin, well, for both core heroes sa bottom lane, mukhang malabo to, no? Magkapatayin. Talagang farman lang muna sila dito. Ano meron? Ba't inaano niya yung Iron Wood eh, no? Hindi na ano yun. Wala namang mabubudo na. Saba? Mema lang. Yung iba mema lang din eh. Ano ginagawa? Yung, mamaya, pag-click yung DK. Yung para, kuwari, yung tranquil, iaano mo yung Winlace, tsaka Nilalak. Nilalak. Wala lang yan ng... Nang mema lang, no? Yung tipong wala kang magawa siguro. Pagka start ng game, wala ka lang magawa. Wala ka lang magawa. Kala ko mag-solo yung si Skater. Mayroon lang kayo rin hindi rin nagbe-brace. Rectus solo. Para at least may ano ka. May pang-sustain sa mana. Oo, mana. Kasi may magic ko ka, hindi mo na kalang bracer. Carry ka naman eh. Pero eto na naman nag-overextend na naman Pure. And this time around, they have enough. Pure goes down on top. Yung sinasabi ko. Ang asim niya eh, nag-pull si White Moon eh. Ba't ang lalim na naman niya, di ba? Wala, mangyayari kasi ano pa ni White Moon bigla yun kasi namatay siya, di ba? And kahit nung way back si Amar pa, no, talagang common na to yung ganitong duo ng Falcons na Shadow Demon Slardar, no, sa offlane. Pero yung si Amar kasi pa nag-sladder, walang yamang sladder yun. Dadivin ka pa nga nun. Alam niya yung potential nung tsaka hero niya. Yung build doon, tayong build doon, minsan Threads Madness yun, minsan Threads Rush Dagger, minsan Threads Echo Saber. Iba-iba yun eh. Well, at least nagkakasundo naman, no? Si Corrupted and Crate na kung kailan ba yung time na may opening for kill. Yung Falcons magkakasama apat eh. Si ano lang ang online, si Corrupted eh. Naka-bootcamp tong Falcons eh. Ayun, kita mo, sa likod ni Crit, si Snaking. Suot nga ano ito, pag nalubog ka, tapos disseminate. Tapos may stun ka na, no? Tapos yung masasakto pa, no, after ng stun mo, next yung Bash of the Deep. Yun, shoot ka talaga doon. Ay, kanina, ganun nangyari po rin. Tapos SF ka. Malalim na naman siya. Hindi, may Phoenix na siya. Okay lang yan. May dalawang charge pa ng First Spirit. Pero paubos na tong First Spirit eh. Yun yung Winomori ko. O talagang tansyado lang yan na hindi naman siya mabibigyan dito basta-basta. Ayan na. Eto na. Wala na First Spirit eh. First Spirit. Diba? Sabi ko lang isa na lang eh. Well, even with the Lotus play, Pure still gonna die. Kirit dito. Mamatay din. Burn ng First Spirit. No, buhay. Sayang nawala, ano? Sure dead na dapat kay White Moon yun. Wala yung ano, ang tag doon. Yun sa innate ba niya? Sa passet ata yun nung the hotshot o hotspot battle. Pero sayang. I mean, again, no? Parang, ayun lang naman yung nagiging opening. As long as alam nilang down na yung First Spirit, pwede mo nang patayin eh. Wala nang pipigil kay Sladder. Wala nang attack speed slow eh. Pero yung mid, nalulugi ha. Malrin. Kaya patulayan sa atin dito na I'm a change man. Kaya ko na gamitin yung mga ganitong heroes. So 4 minutes na tayo dito sa game natin and 3-1 na, no? Mostly on top yung nagkakabigayan dito. So nagtatanong batula si Amar, meron pong eye infection, no? So ewan ko, parang pili ko kuliti yun eh sa kanila. Sa atin kasi baka kuliti yun na ang kuliti guys pag lumala, ang medyo may hirapang rin talagang makakita eh. Tsaka annoying yun. Ano yun? Ang hirap mag-focus magkakaroon. Pili ko may kuliti yun guys, tas lumaki, tas nagka-infection siguro, gano'n nangyari. Sana gumaling si Amar para makaano yun. Umabot pa, di ba? Alam mo na, makapasok pa. Kung makapasok yung Falcons. Hindi mo kaya, 33. Ano ba yung natin ni 33? Ato nag-rest vanguard siya, di ba? Ano ba siya? Mag-domi ba siya dito? Pangatang domi, parang di ba pa Crimson game to? Slaughter DK, physical? Ari? Yep. It's 2v1. Eh, alam mo na yan, paalam. Wala na magagawa dito. And shackles na lang, no? Maybe it will buy some time at least. Pero kill given over to Skitter 4-1 on the board. Eh, ito na yung Falcons. Nagkagalit na. Pero, umpisa mo lang naman tayo. Yung heroes kasi ng Tundra, mamaya pa kakanate. Nag-doming nga siya. Holy. Ba't siya nagpa-doming? Alam mo naman yan, Tundra. Passive din. Farman lang. Doon sila magaling ngayon kapag nakalulugi. Hindi ko rin kasi, hindi kasi kung vanguard ka rito, ganun yun, pwede mo nang ikat yung wave. Wala nang papatay sa'yo, vanguard ka eh. Baka na lang talaga. Eh, kailangan mo naman yung si Territory kung paano niya na... Sabagay, na-abuse yung Domi, no? Oo. Sulit yung Domi. Yun naman yung maganda kay 33. Sobrang gamit na gamit yung Domi. So anyway, at least maganda yung pinapakita ng Falcons early, no? Dahil silang, na Tundra yung Yamada dito.
Mabatik yan. Lalo kulang pa. Tas yung kompleto nga yung Falcons, hindi sila nagpe-perform. What more ngayon? Balo pa naman. Madami-dami to na hina-attack ni 33. Max retaliate naman yung ginagawa niya. So, mabilis lang naman din mauubos to. Pero ko dito, tinipian na yung sila dati. Ako sa gate na lang siya. Isipin mo kung napatay mo yan, tapos madidinin niyo yung dalawang wave. Bosset ko yung 33 yan ah. Di ba? Wala, pinabayaan lang nila. Makapag-farm dito si 33. Kaya Ano yun? magsi-6 na, syempre yung Stampede. Sayang. So, early Soul Ring, then Boots on its way naman na para kay BZM. Shrine of Wisdom natin dito, wala namang magkakagawan. So, even exchange lang naman tayo. And talagang focus lang yung Tundra sa kanilang farm. Yun lang yung goal nila dito, Jules. Yep. Resources game lang muna, no? And binuo ni 33. Yung gusto niya talaga makuha. Ginamit na rin yung Lotus. Kulang pa eh. Kailangan pa mag-jungle eh. Yan, jungle pa. Then na to, TP, pabalik na to. Sure yan. Para makuha, para mabuo na agad, no? Pero pag di ka pa nag-TP niyan, animal ka talaga. Oh, yung sabi ni Kim Patrick. Ano sabi? Send pang pandesal. Pandesal. Yun ang gusto ko. Kay, Boss Patrick. Ay, nag-send ng 3 hamster. Sakto yan. Munisipyo yan, boss. TY Boss Patrick. TY. Muchas gracias, di ba? Muchas gracias din pagka ganyan. Oh, muchas gracias yan, Boss Patrick. Sure yan sa almusal. Pero pure dito, Jules, nagalawan nga 5 heroes from Falcons. Nasa top lane. DK eh. Siguro yung pack, hindi na needed. Pero wala. Sabi ng Falcons, mas okay ng sure na sure. Nag-over kayo dito. Nag-over si... Ano ba? Over... Ano ba yung sabi mo? Over 40. Duration. Ang maganda sa Falcons, shot lamang naman yun eh. Pinapatagal laro dyan eh. Totoo. And kung ganito lumalamang sila, Tundra naman, na maganda dito sa team na to, ang galing nila mag-stretch ng game kapag kalugi sila. But now, Corrupted dito, all by himself. Darating naman dito yung Puck, pero there goes your damage, enough to take down the Slardar. Patay dito yung si Corrupted. With Haze Rune for BZM, they wanted more! They found one! It's Grit! Uy, ano ba? nagpag gabi. Okay, inabot pa rin naman ang Avalanche at the end, and with Shadowfin's help, andyan naman yung damage dyan for Pure securing that kill. Nakabawi naman kahit paano yung Tundra sa part na yun. Dalawang, it's just ladder kasi parang gets ko gusto mo mag-depth sa mid. Or swerte lang din kasi may haze. Tsaka, out of nowhere din yung TP na isip eh. Di ba kagaling lang sa death? TP sa mid para lang pumatay. Solid nga yung ginawa ni Puroy doon. Nag-pay off pa yung pag-TP niya. Pero ito yung gusto mangyari ng Tundra. Yung si BZM, hindi nahihirapan. Like, Magat. face boots soldering na to. Binuo niya yung boots, hindi siya nag-ground boots lang. So medyo madidali pa kahit paano yung blink. Pero yung level niya, di ba, decent na agad. Last kasi bumatay pag may face boots eh. Plus move speed pa. Parang hindi ka na mag-win list din. Gandi na. Skip mo na yan. Yung iba, kailangan na mag-brown boots kasi mag-win list ka. For additional move speed eh. So farm lang muna ulit. Antay ng blink timing for BZM. Kung may magandang rune, baka pwedeng gamitin. Pero Shadowfin dead again, Jules! Nakombo na naman. Pang ilan na yun? 4? Nakombo na naman kasi ni SD Slardar eh. And ito, hindi na biro. Mataas sa level niyan. May corrosive haze na. Tsaka ang problema mo dito, yung ganitong level ka na namatay. Ang tagal mo na bago mag-spawn So grabe yung delay sa'yo dito. As for 33, they found him, but a good toss play coming up from BZM, taking down Jakiro. Sumama dito si Snake King. Meanwhile, for Puck, Malrine, orbs away, and makapagtago naman siya dito sa may puno. No? Muntik pa nga siya. Kung hinabol siya nung, ano doon, shaman, may chance siya mamatay. Boss doon, sino caster ng last series? The Sean and Damar. Ayan, guys. And ako naman, okay lang naman sa akin mag-game 3, di ba? Para hindi mabitin yung caster natin sa last series. Hindi mabitin agad din eh. Dito Deadlist tayo, diba? Sakto na yun. Kakain na tayo, diretso. Hindi, sa akin di okay. Ayoko na napupuyat eh. Mapuyat ka. Kaya nga eh. Yung routine na ng tulog ko maayos na eh. Kahit may animal sa apartment eh. So, 600 or 700 gold para kay Tiny sa dagger. Maganda pag may solo ring talaga yun. Like, alam mo yun. Limahan na. Spam ka lang ng spam, clear ka agad ng wave. Tapos, meron ka pang shield. Natawa tuloy yung Sean and Mike. The oldest and the youngest. The oldest and the youngest yan eh. Pero teka, nagkakitaan. They found the SD. BZM dito. Sino ba makakuha ng kill? Secure pala, sorry. So, kill secured. Support down.
Ito, nag-solo ring ni si Slardar. Pero sobrang hirap kasi yung Slardar. Mamaya, ito, literal mamaya pa yung dagger. Ito yung yung pure build, no? Sa Ay. SF, yung Kaya Yasha. So, hindi siya magka-ragig. Sa bagay, okay din naman yan. Saan galing team yan si Corrupted? Nemiga. Guys, galing po Nemiga yan si Corrupted. So, ako nagtatanong, no? So, still mag-crimson pa rin si 33. Which is yun kasi pinaka-go-to hero mo talaga rito. Gusto mo puro armor eh. Tsaka ang ganda ng Crimson sa game. Talagang more on Uy. right-click yung dito yung Falcons. Pero 4-pack, naagawan pa rin. Illusion. Harap-harapan. Diba? Alam mo, yung BZM, kanina pa ito meron. Kanina pa siya Hindi ko na kung may namintis na ba siyang rune or talagang perfect sa kanya yung rune. Meron nata isa lang, ewan ko. Mga 6 minutes. Meron kanina parang run sa pack eh. Hindi ko napansin eh. Mga 6 minutes kasi yung mga around 8. 8, wala na eh. Ayun yung haste eh. Oo. Yung 10 minutes, yung kanina yung shield rune. 6 siguro. 6. Yun lang yung pwede. Sakit to. Bubo talaga ng Henry na damage, no? Percentage ng buhay mo binabawas. Max na ba yun? Parang di pa nga max yun, hindi. Since Fire Spirit yung inaano yun, di ba? Level 2 siguro. Dominated grip na lang yung napagtripan. Hindi Yung ka kasi- mapapatay. Iyan kasi inisip ko sa dome mamaya. Pag na ano ni Slaughter yan, tapos na isang digit, patay na. parang pray gold pa yan eh. Kaya sabi ko, okay ba yung dome? Pero sabi mo nga, Polly, kung itidrag lang naman yung game, okay lang. Tundra, dyan siya na magaling. Ayun na, dagan ni Tiny. Yaman, 13 minutes. And the first move to, no, for Tundra with Blink ni BZM. And on its way for the bottom, maybe they want Dragonite or kung sino man yung nagpa-farm dito sa may jungle side. Unfortunately, wala kasi. Wala. Walang neutral, yes, pero wala na kasi nagpa-farm. Alam nila ang tama't mali. So, time wasted si- or, teka, Malrin. Kakabalik na sa may mid. Kakatipi lang nito kung di ako nagkakamali. Sumula rin nga doon nakakuha. Envy. Okay. Sa reward, okay, nakatanggal naman doon ng vision si Crit. So mukhang fail, no? Nakaamoy din si Malrin. Parang aware din siya na anytime soon, up na yung Blink Dagger ng Tiny, no? Ang hirap nito, aspak. Tapos ganyan pa yung item mo. Wala ka pang pa-witch blade. So yung Blink mo, no, matatagalan ka pa. Sobrang tagal. Mga 122 minutes pa yan. And naspatan naman na dito yung mga heroes. Aware na sila na meron ng Blink si BCM. Pero yun nga lang, Malrin, like ilang minute na siya nakatayo lang doon, no? So, Grabe kasi yung trip. Wala ka nakikitang hero ng Tundra. Tapos kalaban mo, Tiny Shaman. Mamaya may scary yan, Polly. Pag yung Shaman nagkadagan na rin. Ayun na yung, grabe na yung pang-catch niyan. yun na yung isipin mo. And speaking of Shaman, quick Hex Serpent Awards with the Avalanche Toss combination. Wala mang gagawa dun. SD goes down here, but they might be looking for the counterplay. Dragonite joining in. They got a Stampede for this. Losing Shaman in the process, I think. So Ari to fall, pero dives in forward. They wanted to fight back. There goes your Sunray, burning down Skitter for BZM. Just Okay. waiting for another set of spell. 3 throw, not going to be enough, but the toss should be. Skitter down. Big kill for the side of Tundra. Bobo ng damage yung... Hindi. Tinipilit pala niya kasi. Level 4. Max pala talaga yung Sunray. Kaya nagtataka ako, sabi ko, yung damage eh. Ako inisip ko, nasamahan lang ng First Spirit kanina, kaya maganon yung damage. Hindi. Max pala talaga yung Sunray. Max yung Sandry, tas hotspot yung pasit niya. Talagang punit ka dun. Nilevel to lang pala yung First Spirit. Hindi, sabi niya kasi, hindi naman ako makapag-egg ng makapag-egg. Oh. So, lang ako, sustain ang damage. Sabi niya, hindi. Animal Superior, lagi nagpapatay. Di na ako ka-First Spirit dito. Sunray na lang. Inihaw na digi ang inaabot, sakit talaga. And I think Crimson completed na rin ata. 433, yeah. Tignan mo naman, no? Biglang, sobrang stagnant nung network din kanina na 1K papalitan lang sila. Pero eto, 5K bigla for Tundra. Ganon-ganon lang. Wala pa tayo sa part na yung Tormentor, yung mga Roshan. Roshan, wala pang high eh. So, dito magaling yung Tundra sa mga resources. Alam nila kung paano sila kukuha ng mga pump farm na heroes eh. And mako-contribute kasi as a team. Parang Team Liquid yung last time. Ganun yung Team Liquid eh. So, bottom tower tayo dito, no? O, unti-unti naman na ng Tundra with Shadow Fiend, no? Alam ko Beside 33. Ano yan? Alam ko na ba't nag-yasha kaya. Para walang kwenta Shadow Demon din. Pag dinam ko si SF, hindi ganun sobrang lakas. Pwede, no? Maganda, Diba? magandang point yun. Diba? Hindi ganun, yun nga lang, hindi rin ganun kalakas pumasok na Torre pag ganyan yung SF mo. At saka alam mo naman yung ganitong Seth. Going for Blink. Gina-Blink pa yung ganitong build? Oo, kailangan.
Yasha kaya blink kahit carry. Yun yung nakita ko last. Okay, okay. Kailangan sayang yung Yasha kaya, hindi mo masasulit. So sa early talagang more on requiem ka lang, Shadow Rays, ganun pala. Look at the burn! They found Pok. Same thing with Crit. Dami na dito yung Shadow Demon. So that's 2 dead already for Falcons. Mega kill streak for BZM. Ito ay mo. Kung yung Falcon sobrang madurog na, yung over na inaasa natin, baka umander lang. It's over na, ganun. It's over na, mga sir. Yun ang mga maririnig natin. Lubugbog na, hindi makapalag eh. Pero mo si Slardar, ngayon na nagka-dagger. Si Pak, bukas pa. Akala ko siya yung naka-armlet. Dragonite pala yun. Nidig na si Slardar, pero kung si Dragonite yung naka-icon na hero. BZM dito, hinahanap si Corrupted. Makakaramdam naman si Corrupted dito and makapag-TP out. Safe naman siya dyan. Pero yun nga, no, in terms of objective, gold, lamang lahat dito sa side ng Tundra. Yung talagang dudugasin lang sila ni 33. Tamang Crimson Pipe lang siya dito sa talagang alam yun, ayaw kayong bigyan ng opening na makalaban. Oo, di kayo na bahala ba kasi lahat makukuha ng Tundra pag ganun eh. Pero to, tatry na muna ng Falcons. As long as Crimson pa lang naman yung available, they might have a chance. And losing Phoenix immediately for the side of Tundra, they might fight back. And then Stampede together with the Stomp. They want the Jakiro first. Magkakaroon na ng lag onte. But the disruption may be there. Andun nga lang yung Requiem. Kittling off the 2 supports for the side of Falcons. And now 3K with the stun over to BZM. Skitter wanted them. But the BZM with the follow-up stun coming up from Corrupted. But there goes the Stomp. Catches 3 with Avalanche for the follow-up. Disabled and Shackles to hold them right now. Can they take this one? Mamatay naman si BZM, pero Skitter very low right now. Just couple of right with the arm to tackle, trying to survive, not going to be enough. He goes down still. So medyo messy yung fight, but there goes Malrin, hoping to take down Pure. So dito nga lang yung Centaur. Si Pak lang talaga makakulit dito. Yung mga teammate niya, walang magawa. Nakita mo yung ginagawa ng Tundra, in-out lang. Buti nga kamo talaga, napatay pa nila yung Tiny. Oo, bonus na lang. Bonus na lang yun. Kasi ang worst kung hindi pa namatay si Tiny. Ganda na eh, napatay nila agad. Minus Phoenix. 1, pero si 33 kasi ang siga eh. Sabi mga puli, yaman yung kunat. Nalubog ko ito, pero yun, yun ang Requiem. Pero hindi ko tatasin dito yung Requiem, hindi naman gagamitin yung shield. Na-silence lang din si Tiny. Hindi niya na, kasi yung toss niya eh. Yun yun. 3 hero stop, 3 hero avalanche afterwards. Kinapos lang talaga din sa damage. Uy, gera natin, non-stop ah. Pag-gera lang ah. And disruption, ando naman, no? So for Jakiro, aabutan. There goes your dive. Coil committed as well. Mamatay nga lang dito sa Jakiro. And there goes the stun coming up from Corrupted. Looking towards Ari. Ari dito with his innate ability. It won't be enough. 2 supports gone for Tundra this time. And Corrupted looking for the next target. But Stampede is available. And enough naman na yan to get the way out here. Mabubuhay dito yung 3 courts for the side of Tundra. Yep, and madidinay mo yung potential Roshan. 19 minutes tayo dito, no? And 7K! Up pa rin naman dito yung Tundra. Pero sa mga exchange na nagaganap, no? Parang pumapalag na yung Falcons. Isang clash na lang. Pag yung Falcons na lang isang clash, kahit hindi team wipe, kahit 3 lang, tapos 2 core, masabi mo, medyo comeback. Pero ano yun, Falcons. Dito rin nakakabawi kasi si Malrin, eh, no? Kahit papano yung mga ganyang exchange na siya yung nakaka-survive. Mahirap yung pack. Hanggang ngayon pa rin naman, no? Below pa rin naman talaga yung net worth dito ng pack. Mamaya naman nahabol yun sa mga pachepe-chepe ng kill, assist. Yung mga tipong malaking bounty yung masecure mo, na ikaw yung makalasit. Grabe. Pero Tormentor available. Nag-smoke naman this time yung Tundra. Pa-expire na yung for Falcons. They found them! An Avalanche toss on 3 again! Coming up from BZM with amplified damage. Killing up the Shadow Demons. There goes the Requiem. Dodged by the face shift from Puck. Pero they found him still with the Shackles play. 2 dead for Falcons. Possibly 3. Twins Gate interrupted by the toss. So eto na yung Tormentor. Next one na makukuha ng Tundra. Grabe yun. Tol si BZ yun. 3 yung naabatos. Hindi gumalaw man lang eh. And ito yung mga problema ng mga pag hero mo, ayaw mo magbigay agad. Paano yung peer? Pak ka. Kailangan mo siya. Kailangan mo ng Aeon Dish. Kailangan mo ng Lane Kill. Ang dahil mo kailangan item eh. And ang mga kailangan pa nila dito, like Falcons, kailangan sila din yung mauna talaga at mag-initiate. Kasi sila mauna. Si Pak, pwede siya mamatay agad eh. Si Slardar. Like, kailangan magkasundo si Slardar ng DK. Yung mga ganyan. Sino yung initial target ba? Ito, in-skip yung Blink News. Silver Edge. Kakaiba nga.
Kaiba yung mag-item. Naku, mag-hybrid na SF. May pang magic, may pang damage. Kaya sa magtatanong ba't ganito item na SF? Dahil po sa level 25 talent yun. Yung pa nag-raise ka, kasama yung Right click mo. right parang- click mo. ayun. Pero 25 talent pa kasi yun, no? Doon natin makikita yun. Kaso mas ko pa level lang ito ulit. Sa PUBG. Sa wakas, after 10 loose stick na pala, binilang ko. Nanalo na ako kanina, Nagkaroon dalawa. na ng green. Nagkaroon na ng green, dalawa. Pwede na matalo ulit. Wow. Hirap nga manalo. Matalo, bis matalo. Haze Rune, nanakawan na naman ni BCM boss. And Quick Hex sa Shadow Demon. That's gonna be crit dead. Wala na rin pang save dito for Falcons and Stampede. They are aware for this. So mag-aabol dito yung Tundra. They found another support and that's sneaking. Nadampot. Tiny with Haze Rune ba naman, boss? Ang tanong, high ground na ba? O magro-Rosha muna? Pili ko Rosha muna. Si Rosha kasi ang tagal din po nag-volley. Ganito yung SF eh. Oo, yun nga yun. Lagi. Hindi, at least Silver Edge. May damage sabagay, na yan may- kahit papano. May damage naman na. Pero hindi na kailangan magmadali mag-Roshan din eh. No? Like, alam mo yun, pwede sila yung stick na lang, no, ganito, hunt lang. Pero ito na, isimulan naman nila yung Roshan dito. With Fire Spirit, andyan naman yan, no, para maprotektahan si Pure. And third three, finally, kasama na rin naman na dito, no. Pinatagal pa, hinabol yung Phoenix. Siya yung nag-fire spirit eh. Wala, alam na. Aware naman yung Falcons. Moment of truth for Falcons. Kung mapapatagal pa nila o hindi. Kailangan nila manalo dito sa team fight na to. Or else talagang mahihirapan na yung recovery for Falcons. Dahil Roshan pa yung next na pwedeng makuha ng Tundra kung hindi sila mananalo. Tingnan nga natin. Parang, ano to, talon ng 15 to 16k, no? Pagka natalo sila dito sa fight na yun. Yung Falcons? Pag natalo yung Falcon sa team fight na to, tatalo ng 16k siguro yung Sure lamang yan. na to. 16 to 17k. Pero pag Falcons naman nanalo sa Clash, lusaw yan. Yan ang maganda. Pero yun nga lang, no? Ang hirap lang talaga na, alam mo yun, yung execution na kailangan ng Falcons para ma-pull off yun. Maganda, ang okay nga lang talaga sa nangyayari. At least walang pang save yung Tundra compared mo sa Falcons. At least sila may option na, ayan, yung disruption. Pero yun nga lang, mukhang libreng Toss back makukuha pa rin dito yung Roshan ng Tundra. So, same result. Yung level 20 daw ni Tiny yan save. Ayun na yan. Yung The toss toss na target. Toss na target. Kahit balibag mo kahit saan. Yan tayo, may Ags Descent. Ayun pa. Ang daming talaga problema. Shaman going for lens. So, malapit-lapit na rin. Kailangan yan eh. Basta siya ba makita mo Arcane Boots, Dagger, tsaka Ethernet. Yun na yun, the Dream Lane. Masaya na yan, no? Masaya na yun. Maghahanap na lang talaga ng huhulihin yan eh. Masaya ka na pag ganun yung item ng ano eh. Next item, Lotus. Lotus? Ano ba? May Lotus ano? Pero parang feel ko Shiba na dapat ata, no? 33. Kasi Pakimishi. Feeling ko si BCM mag-Shivas ka. Ayun, pwede. Oo, nag-bail ata per sa, ano siya, second item eh. Capture ng dagger lang. Yan, siya mag-Shivas ka. So, sisimulan naman ng Tundra dito, no? Yung pag-siege, tier 2 mid lane. Wala kang puwi. Aegis pa naman to eh, for Pure. Ay, tumalon. And ito na initiation with the Macro Fire on top of this with the BKB stun over to the center. They want to burn him down, but the Sonic sustain, keeping him alive. Mamatay pa rin naman yung Centaur at the end. Same thing with Crit. And there goes Nawala. the Requiem, perfectly timed from Pure. What is that? Grabe naman si Puro, hindi gumalaw yung pack. What? No Grabe. timingan. Ano yun, dahil ba sa Silver Edge na hindi alam ni Valorant na Pwedeng nag-invi. Nakashiba na pala yung Tiny. Okay, yaman nga nun. Hindi na, bigla lang yun. Iba nagagawa ng Yasha kaya talaga, napakadaya. ano, di pa basag yung tower. I know, Oo, talaga. wala. Inirequiem lang talaga. Walang ano yun, walang Silver Edge. Silver Edge talagang dinikitan lang, no? Walang nga nga si Puro doon. Nalusaw eh. Tsaka yung soul kasi nun, ipon na yun eh. Kaya talaga mo kahit hindi naman sobrang dikit, pero one hit. Dahil nga may matitira pa dun eh. 26 minutes na tayo dito, guys. And 16k na yung kalamangan ng Tundra for Dragon Knight. Makakatakas naman. Corrupted. Ayan. Irito yung timing ni Polly.
Yung nagsasabay-sabay ng mga item na Tundra, BKB, Shiba. Jules, ito yung SF na minayat maya nila Ayun, sa top top lane, 1. diba? Ito, sobrang yaman pa rin. Hindi, feel ko na ang ganda ng ginawa ng Tundra talaga. Na sobrang rotation ng Tiny, no? Yun naman talaga sila. Inatilan nila si BZM habang yung the rest. Sige, resources lang tayo. Ayun, na-stun po si Pok. Naku. Ang worst kung na-stun ka doon, tapos nandun yung mga kalaban. Medyo late lang yung gate nila. So ngayon pala sila darating eh. Ang maganda naman dito guys, hindi naman totally parang ano eh. Kaya sabi mo nagiging one-sided, palag pa rin yung drop ng Falcon sa high ground. Masakit pa rin naman to, Paul. Huwag lang yung sobrang yaman na talaga ng Tundra. Yung sobrang outfarm nila. No? Yung tipong wala na silang ida-damage. Oh, yun ang mahirap. 27 minutes. Kapit sa mga nag-over dyan. Hindi, Russian pa to, Paul. Isa pang Russian to. Second rush. Isa pang rush. And may BKB na rin yung Tiny pala. Nagkasabay-sabay na yung mga BKB dito for Tundra. Yung Centaur, gets naman natin kung di pa siya magbi-BKB. I mean, Lotus Orb, ang laking bagay din naman talaga. Lotus Yamatic. Ang tanong, kickers na siya. May Shiba na eh. Ags na lang siguro siya. Axe, Or baka, eto na, it's time na for Blink. Hindi yata. 33. 33 mag-blink no? Mag-heart pa yan eh. Yung mga ganyan. Pwede ako sa ano muna yan. Crimson talaga. Para pipe na. Crimson pipe ka na. Next item ni Puray dito. Tingin mo. Dagger. Dagger. Tuloy pa rin ba niya yung dagger? Nag-silver red siya eh. Baka it's time na for yung crit na. Ayan. Getting ready na para sa 25 talent. Ayan ang getting ready. Parang aga na ito yung over naman namin. Sinerpent towards na, no? And ito na nga yung sampal-sampal ni SF. May ages pa rin kasi, so afford nilang gawin to. Now, initiation coming up from BZM. Wala nga lang aabutan with the BKB stun over to the Tiny. They have the Lotus Orb together with the Sunray protecting right now. BZM dito managed to survive at least for Pure. He'll try to sacrifice that Aegis, pops the Requiem, getting the Jakiro, Supernova activated in front of the Dragonite, and is melting right now. Skitter goes down for 60 without buyback, and they're going to continue their business. Set of frags on the bottom lane. Makukuha na naman dito ata ng Tundra. Sobrang messy. Sabi mo partida na ngayon sa side ng Falcons. Tumanga na nga si BZM sa pagtalon, no? Kumbaga, na-out position mo yung 4 na heroes ng Tundra eh. Nakapos na sa damage yun. Yung kinakatakot ko dito. Yun yan, damage din. Isa. Ang worst, Tiny yung tinarget mo, level 18. So level 3 yung ulti. Ang taas ng armor na yan eh. Taas ng armor, taas ng buhay. Ito, BKB naman si Lardor. Bakit ito nahihintay nila? And mukhang dalawang set of rocks pa nga yung makakuha ng Tundra dito without Dragonite for 20 more seconds. And there goes your stun. Once again, they wanted BZM, but there goes the sustained pipe and Crimson all together with the Sunray. They can't get him. Mamamatid na naman dito sa Snaking and going towards the Millirax for the mid lane. Makukuha naman initiation for BZM with the Avalanche toss play. They found Crit at least. Support down again for the side of Falcon. Shackles holding down the Slordor. Wala nga lang magiging follow-up for Tundra. So slowly, mag-back up na muna yung Tundra dito. Hindi nila iwan si Ari. Walang iwanan sa bayanihan, sabi dito. Mabilis lang ang pangyayari for game 1. Ewan ko, parang dahil ba may stun, hindi sobrang smooth nung galaw. Kasi parang na-delay din kasi yung gagawin na Slaughter. Hindi ko alam bakit eh. Partida sila pa. Yun nga po niya, sila pa yung lamamang. Sa taas. Feel ko ano lang, like yung sa lane na kahit nakakapatay sila, pero pagdating doon sa CS, doon natin sila nalugi. O yaman pa rin kasi, no? I mean, yung SF, nung nakita ko yung network, parang hindi siya napunta sa baba talaga, like yung naiwan, kahit ilang beses nilang pinatay. Puro yan eh. May curse nga sabi, di ba, sabi Jay, pag na-0-3 mo, nagagalit. Yung mayaman, mas mayaman pag bigla, pag na-0-3. Bawal patayin, no? Bawal patayin. Yung nag-aantay ng ngalan ng Tormentor dito, yung Tundra. Aga. Pwede na yung 16. Harap ko pa. Kanino? Sa kanya pa. Sakto. Deserve ng Phoenix. Feeling galing yan eh.
So ito na sinasabi natin, next Roshan yung hantayin, pero para tapusin na yung game, baka yun na yung Jules. Isang lane na lang eh. Baka nga, tingnan natin. Which is, 40 seconds malalaman natin, no? Kung gaano ba katagal yung magiging added time. Linken's for Shadow Fiend. Eh, yung doon nag-end up. So, DK stun, Ano pa? Purge. Purge, Yan, Lubog. Lubog. Yun lang. Pwede mong Corrosive. Yan, sige. Kaso pag talo ng kanya, Witcher, di ka din. Hindi, para, mostly ano yan, sa DK stun. 32 minutes na tayo, Poly. Ito na ba? And mukhang walang plano, Juice. Magantay ng Roshan. Smoke play, tier 2 tower. I mean, shoving naman na dito yung wave. And kukuha na rin ng area yung Tundra. Mag-smoke up yung Falcons. At least, gagawa sila ng play dito. With 5-man smoke play going from the back lines. Ito na. Sino yung makikita nila dito? Possible Phoenix. Wala naman ditong magandang vision din ata yung side ng Kita Tundra. nila. Or ito, nagka-break ka na. And good silence on the 2. Quick BKB coming up from BZM. And look at the damage coming up from Dragon Knight. BZM is melting. Labas. They got the stun for him. BZM dead. They've lost 2 without buyback for the side of Tundra. And they managed to buy some time for themselves, no? Falcons dito. Yung kasi iniisip ko is lahat. Pero ang gagawin niya. Ang plano kasi ni ano rito. Ni Tundra. Gusto nila mauna. Ang problema. Umaga kasi, Poly. So, nanagad sila ng Islardar. Eh, Islardar, basta matamaan ka ni Slitty Ring Crash, automatic may ano na agad yan eh. May minus armor ka na eh. Tulagtaka ako, ba't nag-TP si Tiny? Ba't siya nagbigay ni Tiny? Baka daw may butterfly siya, hindi tumama si Tiny. Ay, si Islardar, gano'n. Hindi ba makalimutan paluin. Pwede ba yung ito masakit pa, nagka-day din si Puroy. Ito na yung pang-save. Aganims. Meron Yeah. na yung Centaur. Kailangan. Yan yung kinukulang nila kanina pa eh. Mm-mm. Yung save eh. Hindi kaya na SF tumayo eh. Kahit sabihin mo andyan yung mga Sunray or yung Lotus, diba? Crimson Pipe. Bonus na nga lang talaga yung ano eh, yung Sunray ni Whiterun eh. Well, for starters, nakita natin yung damage nung Dragonite Slardar, no? Against Tiny na may Shiva's Guard to, diba? Muga, even Tiny, Lumamatay hindi ba na? kinaya eh, no? So, what if kung Shadow Fiend pa yun? Ito na. Magro-roll to for sure. Ayun na nga, nag-roll. Yep, and another smoke dito for Falcons. They need to contest this or else hihirap ulit yung team fight dito para sa Falcons. Ang tanong, aabot ba muna? Kasi layo pa yo. Half HP na for Roshan. Gagapang naman na dito with Orb coming up from Puck. BKB committed. Record na yan. That's pure. Age is secured still, and now that's gonna be corrupted. Blinking in forward. He needs to back away. Too much damage coming up from Side of Tundra, losing the Jakir right now. And everybody for Falcons, kailangan mo nang umatras. Avalanche will make it. That's gonna be Skitter. BZM waiting for another blink or potential toss back play. Ayun na. 3, 2. BGM? BZM. Ayaw. Ayaw tabag. Oh! Naunahan ng side of Vice. The Hex coming up from Shaman rather. Pero eto na yung control. Pops the Requiem. Starter goes down. BKB committed para kay Skitter dito. But it's very low right now. He'll try to fight back. Taking down the Shadow Fiend. But it's on a burn. Skitter is alive. He's down for 70. So Supernova activated. They can't touch this. And there goes another Hex coming up from Ari. Catching up Malrine. But good thing he won't die here. They got the Ice Spot controlling Pure. But the Pure dito will just man up. Stand his ground. Takes down the Jakiro in the process. So 3 dead, napabuyback na dito yung Slardar. And there goes your dive. Disruption for crit to buy time. Mamamatay pa rin naman Shadow Demon. Another casualty without buyback and a toss back play. They found another hero, Slardar, to fall here. It's only Malrin left and they'll tap it out. It's over, guys. Tundra takes the game 1 sa ating best of 3 series. 35 minutes lang, di ba binigay tamis ng over natin? Wala, naging one-sided na kasi parang feel ko dumating din sa point na too much single target nga kasi yung drop ng Falcons. Tapos, ang dami binibitaw ng spell na ito ng Tundra. Hindi nga nila ang maganda sa line ng Tundra, hindi nila kailangan lumapit para mapatay. Kahit bibitaw ng mga spell, may mamatay. Tsaka yung, alam mo yung patience lang ng Tundra na, sige lane, hayaan natin sila. Oh. Nagantay lang sila ng, okay, Timing. kung meron si Tiny, pwedeng gumalaw. Pero once na nagkaroon ng blink, doon na nagsimula no? Kita ko naman yung toss back, sobrang annoying yan. And nga guys, game number 1, makukuha dito ng Tundra. Ang tanong, makakabawi ba yun? Falcons, so hindi na. Tanong, no? And MVP natin dito, no? Walang iba. Ito talaga, Tiny ni BZM. Sa kanya nag-start ulit, no? Kung paano nagkaroon ng momentum dito yung Tundra sa ating game number 1 and Tiny.
Para sa 12-17 performance, 88% vehicle participation. Sobrang active no ng Tiny. Totoo. And 1-0 nga tayo dito no sa ating third series. Lamang na agad yung Thunder. The question is, kaya nga ba ma-force yung game number 3 no for Falcons or another 2-0 to para sa it's a 2-0 for Thunder, sorry. Puro game 3 pala tayo kanina. Oo, So puro magkakaroon lang game tayo ng short break guys and be right back tayo agad para sa ating game number 2. Finish Falcons